Ayan mga ka-star, pag-usapan natin, si Eman Bacosa Pacquiao affected ba sa mga bashing na nararanasan recently ng kanyang daddy Manny Pacquiao? Mga ka-star, meron pa nga tayong nakitang comment mga ka-star nang sabi, Eman, wag mo na gamitin ang apelyedong Pacquiao dahil magnanakaw pala ang tatay mo sa flood control. Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Ayan nga mga ka-star, pag-usapan natin, dapat ba maapektuhan si Eman sa mga isyong lumalabas kaugnay sa kanyang daddy Pacman mga ka-star? Eh di ba nakakagulat talaga mga ka-star? Alam natin, bilyonaryo to si Manny. Alam natin matulungin, tapos biglang nagkakaroon ng issue na ganito. Siyempre, kaliwat kanan yung mga batikos. May kasabihan nga tayo, you cannot please everybody. Kumbaga, kung maraming natutuwa, siyempre maraming ding kumukontra. Nakita tayo mga ka-star na isang simpleng Facebook post at ito ay napakasimple talaga in a way na madaling maiintindihan ng ordinaryong Pinoy mga ka-star. Kaya basahin natin ito. Sabi ni Benji Jr. Contreras sa kanyang Facebook account. Sabi niya, fake ang listahan na ito dahil si Manny Pacquiao ay hindi na senador ng 19th Congress 2022 to 2025. Ituloy natin mga ka-star. Natapos ang term ni Pacquiao bilang senador noong June 30, 2022 at hindi na siya na-re-elect dahil kumandidato siyang pagkapangulo ng Pilipinas. Wala sa listahan ng mga senador si Cynthia Villar dahil senador siya ng 19th Congress. Nagtapos ang term niya noong June 30, 2025. Kagaya ito ng listahan ni Leandro Leviste na may 150 million fund insertion daw si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon Gayong. Hindi naman siya congressman noong 19th Congress. Kakaupo pa lang niya sa House of Representative noong June 30, 2025. Bigyan lang natin ng summary ito mga ka-star. Itong post na ito ni Benji Jr. Contreras. Isa lang ang sinasabi, ito si Manny Pacquiao kabilang sa 18th Congress. Ito naman si Terry Ridon kabilang sa 20th Congress. Ang pinag-uusapang budget mga ka-star ay 19th Congress kung saan si Cynthia Villar ang nandun. Pero nakakapagtaka si Cynthia Villar hindi kasali sa listahan na ito na sinasabing DPWH leaks na pinalabas ni Leviste mga ka-star, samantalang si Manny Pacquiao at itong si Terry Ridon na parehong wala sa power, kumbaga hindi pa elected during the time ay nasali dito sa budget issue na ito mga ka-star. Balikan lang natin mga ka-star itong source nitong issue na to regarding Manny Pacquiao mga ka-star. Alam natin galing kay Billionaire News Channel ito. Sabi nga sa title nung write-ups mga ka-star, sabi, Pacquiao tied to DPWH leaks over 200 million infra projects in Sarangani. Mga ka-star, kung papansinin natin, ito ang laging ginagamit ng Billionaire News Channel ay alleged 200 million proposed, allegedly requested projects, laging alleged. Mga ka-star, pag sinabing alleged, ibig sabihin, bintang lang to eh. Kumbaga, di umano, pag nag-words tayo, gumamit tayo ng word na alleged or di umano mga ka-star, ibig sabihin hindi tayo sigurado. Bakit tayo hindi sigurado? Dahil walang ebidensya. Sinabi lang ng ganito. Mga ka-star, hindi lahat ng sinasabi ni ganito or ni ganyan ay kailangang paniwalaan. Dapat lagi tayo nakabase sa ebidensya. At isang ebidensya nga dyan is, paano nga ba makakapag-request ng budget ang mga personalidad na hindi naman elected or tapos na ang termino. Kumbaga wala na silang power mga kastal, walang political power, walang any political rights para mag-request ng budget. Pero nakasali, dun palang questionable na yun mga ka-star. Parang ganito lang yan. Simple paliwanag mga ka-star. Kumbaga, yung barangay captain nyo natalo sa eleksyon and then pwede pa ba siyang makialam sa budget ng barangay? Gayong talo na siya eh. Ganyan din yan mga ka-star, si Manny Pacquiao. O ayan, Eman, ha? Eto mga ka-star, personal opinion ko. Kumbaga mga ka-star, kung 200 million lang ang pinag-uusapang budget
malamang tatawanan lang yan ni Pacquiao kasi sa kanya, ang 200 million barya lang. Remember, si Manny Pacquiao, bilyonaryo. Napapabalita nga na ang kayamanan nito ay sumaabot ng 30 billion, mga ka-star. Hindi pa kasali doon yung mga real estate investment niya or properties. Sa isang Manny Pacquiao, mga ka-star, ang 200 million ay barya. Ganun lang kasimple. At saka malinaw, mga ka-star, 4 decades na sa larangan ng boxing itong si Manny at ang kanyang kayamanan ay alam nating lahat na galing sa boxing. International fame kasi siya, di ba, mga ka-star? Champion. At recently nga lang, mga ka-star, sa edad niya ngayon, di ba? Isipin nyo, dati fighter of the year, fighter of the decade. Ngayon malupit, mga ka-star, fighter of the century. Ibig sabihin, mga ka-star, sa loob ng 100 years, century 100 years, si Manny ang kinikilalang pinakamagaling na boksingero. Ganon kataas yung level ni Manny Pacquiao para patulan na isang 200 million amount lang. At nakakapagtaka pa na wala na nga siya sa 19 Congress tapos makakapag-request pa siya. Anong magic meron? Diba, mga ka-star? May kasabihan nga, mga ka-star, the burden of proof lie on the accuser. So yung mga nagsasabi na si Manny Pacquiao talaga may request na ganyan ay magbigay ng ebidensya. Actually, yun na nga lang point na wala na sa 19 Congress si Manny tapos nakapag-request pa. Kaduda-duda na yan eh. At ilan silang wala sa Kongreso. Even nga si First Lady Lisa nasali dyan sa budget request na yan. Paano magbabudget ang isang tao na hindi naman politicians? Bawal yun, mga ka-star. Walang power mag-request ang sino mang ordinaryong tao na hindi elected ng publiko, ng mga mamamayan. I mean, bawal makisali sa budget ang hindi elected official, mga ka-star. Wala silang power unless given may binigay na power. Pero ang First Lady, wala namang power yan mag-request, mga ka-star, ng budget eh. Bakit dadaan sa First Lady? Pwede naman mag-request yung asawa niya, Pangulo ng Pilipinas, pinakamataas. Hindi talaga, hindi ka panipaniwala. Pero ako, mga ka-star, personally, naniniwala ako hindi affected ito si Eman. Unang-una, napaka-busy niya ni Eman ngayon eh. Pangalawa, syempre, nandun yung masasaktan siya dahil daddy niya yung pinag-uusapan. Pero, alam naman ang lahat, mga ka-star, kung saan galing ang pera ng isang Manny Pacquiao. Remember, for decades siyang namamayagpag dito sa larangan ng boxing, mga ka-star. Hindi lang local, mga ka-star. Mas known siya international eh. And alam natin, pag international, ang laki ng income, ang laki ng bayaran. Dollar yan, mga ka-star. At eto nga si Manny Pacquiao, remember, hindi lang siya ordinaryong fighter of the year, fighter of the decade, fighter of the century siya, mga ka-star. Anong ibig sabihin? Sa loob ng 100 years, si Manny ang kinikilalang pinakamagaling na boksingero in 100 years, mga ka-star. So, ibig sabihin, wala makakapantay sa kanya. I mean, doon sa record niya, mga ka-star. So, sa ganyang mga achievement, mga ka-star, and idagdag pa, alam ng lahat, si Manny, mga ka-star, is bilyonaryo. At napapabalita nga na umaabot sa 30 billion ang kayamanan nito. Maaring hindi pa included doon yung mga real estate properties niya, mga ka-star. At saka napakaraming negosyo niyan. So with that, mga ka-star, sa tingin lang natin pag sinabing 200 million, baka kumbaga, barya lang yan sa isang Manny Pacquiao, mga ka-star. So, alam ni Eman yan. Kaya I think hindi naman siya magiging affected nito. Maliban na lang dun sa feeling na syempre, tatay niya, alam niyo, mga ka-star, siguro yung feeling na ang sakit mapagbintangan kung alam mong hindi yun yung katotohanan. Anyway, mga ka-star, malaya po kayong magpahayag ng inyong opinion. Ako naman, personally, ay naniniwala ako sa kasabihan na the burden of proof lies on the accuser. So, dun sa mga nagsasabi na si Manny Pacquiao ay corrupt, magnanakaw, kung ano-ano pa, dahil lang sa aligasyon, malinaw dito sa Bilyonaryo News Channel, mga ka-star, na umano'y may request lang yun, mga ka-star eh. Hindi po ako basta naniniwala pag walang ebidensya. Kasi nga, mga ka-star, ganito lang yan. Kumbaga parang nagla-live si Manny Pacquiao na nasa US siya, tapos biglang meron ditong sasabay naman at sasabihin dito sa Pilipinas, sasabihin, andito ngayon si Manny Pacquiao, nasa Boracay, may kasamang girls. O diba, mga ka-star, ang tawag doon allegation. So kung sinabi mo yon, kailangan mong patunayan na nandyan talaga. Kasi
may isang malinaw na ebidensya na nandun nga sa Amerika. Parang ganun mga kastar. May isang malinaw na ebidensya ngayon na hindi kasali si Manny sa 19th Congress. So, paano nag-request? Di patunayan nyo. Paano? Paano bang pwedeng mag-request ang isang tao na hindi wala ng power sa politika? Di ba mga kastar? So, ayan, Eman, bago ka magpalit ng apelyido, anyway, hindi naman yan darating sa ganyang stage mga kastar. Hindi magpapalit si Eman ng kanyang apelyido. Legacy, kumaga, honor ang mag-iisang Pacquiao mga kastar. Well, nakakatawa lang. Dahil nga, alam natin na yung 200 million ay barya lang kay Manny. And for sure, alam naman ni Eman yan kung gaano kayaman ang tatay niya. So, it doesn't matter siguro kung ano yung opinion ng iba. Basta ang mahalaga, alam ni Eman at kilala ni Eman ang pagkatao ng kanyang bilyonaryong tatay. Anyway mga kastar, malaya kayong magpahayag ng inyong mga opinion. Please comment down below. And please, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, please like and share. And of course, comment down below. At syempre, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please click subscribe and hit the notification bell para updated po kayo once may mga bagong upload tayo dito sa ating channel mga kastar. Again, ito po mga kastar ang inyong Madam Becky at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Hanggang sa muli mga kastar.